Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Filipino writer na si Ted Alquitas ay ilang dekada nang nagre-report na nangyayari sa ating mga kababayan sa Canada. Sa ilang libong istorya na nitong naibahagi, ang kwentong ito ang isa sa tumatak sa kanya. Hindi dahil lamang sa drama na nakakabit dito. Ngunit sa simula't simula, ang kasong ito ay makikitaan mo ng katatagan ng isang tao. Ang main character ng totoong kwento ng buhay na ito ay si Leticia. Tulad ng karamihan ng mga Filipino na nafe-feature ko na sa channel na ito, si Leticia ay mula sa isang pamilya na may payak at simpleng mamumuhay. Nang makapagtapos ng high school ay hindi na ito nakapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo dahil sa kakulangan ng pera ng kanyang mga magulang. Sa kagustuhan nitong makatulong, si Leticia ay agad nagtrabaho. Ilang taon din ito naging responsable sa pagbili ng pagkain at panggagamit sa kanilang bahay bago ito nagdesisyon na tumigil sa pagtatrabaho sapagkat siya ay nagdadalang tao. Sa loob ng isang dekada ay nagkaroon sina Leticia ng 3 mga anak. Ang kanilang maliit na bahay ay napuno ng tawanan at kulitan. Ngunit ang eksenang yan ay mabilis na napalitan ng realidad na kailangan nilang dalawa na kumayod para mabigyan ng mga ito na magandang kinabukasan. Sila na kanyang kinakasama ay nagkasundo na maging matipid. Pero sa pagtaas ng bilihin, sabayan mo pa ng paglaki ng mga bata at pagdami ng mga bagay na kakailanganin ng mga ito, ay napagtanto nilang dalawa na hindi sapat ang kanilang kita kung iisa lamang ang magtatrabaho. Kaya kahit mahirap, si Leticia ay naghanap ng trabaho upang makatulong sa mga gastusin. Ngunit kahit tandem na sila sa pagkayod, ay hindi pa rin sapat ang kanilang mga kinikita. Sa kakulangan ng disenteng sahod ay mas lalong naging mahirap ang buhay nila mag-asawa. Ang kawalan din ng pera ang rason kung bakit ang mga ito ay laging nag-aaway. At nang hindi na makatiis sa kanilang sitwasyon, si Leticia ay nagdesisyon na magpunta sa Saudi Arabia noong taong 2000 upang malilbihan bilang isang domestic worker. Sa loob ng halos 4 na taon ay nagtiis ito na malilbihan sa mga Arabo niyang amo. Pero kalaunan ay lumipat ito sa Lebanon. Sa loob ng 2 taon ay nagawa muli nitong makahanap ng trabaho pero nang magkaroon ng gera ay wala namang choice si Leticia kundi iwanan ang kanyang trabaho. Kasama ang napakaraming mga tao at ibang lahi ay tiniis nitong maglakad sa disyerto para lamang mailigtas at hindi mapatamay sa gera. Nang ma-rescue ng Italian government, sinabi ni Leticia na hindi niya akalain na siya ay mabubuhay pa dahil pakiramdam niya ay pinabayaan sila ng Philippine government. Nang ma-rescue ay hindi na siya nagdalawang isip na bumalik sa Pilipinas. Ngunit nang makauwi siya sa kanilang probinsya ay napagtanto niya na kahit nakaligtas pa siya sa mga bomba at bala ng baril ay tila mamamatay naman siya sa kahirapan sa bansa. Para kay Leticia ay kahit magtrabaho siya ay hindi sapat ang kanyang sahod sa mga pangangailangan ng kanyang anak. Kaya noong 2006 ay nag-apply ulit ito bilang isang domestic worker. Kahit mahirap na aalis at iiwanan na naman niya ang kanyang mga anak ay mas gusto niya yon kesa sama-sama nga sila pero wala naman laman ang kanilang tiyan at bulsa. Noong 2006 ay dumating ito sa Hong Kong. Bukod sa pag-aalaga ng bata, ang isa rin sa mga responsibilidad ni Leticia ay ang maglinis ng bahay at magluto. Ang pamilya nito sa Pilipinas ay masaya dahil maayos ang pakikisama ng mga amo nito sa kanya. Kahit mahirap na hindi niya nakikita araw-araw ang kanyang mga anak, sinigurado nito na lagi niyang tatawagan ang mga bata. Pero kung nagiging maayos na ang buhay ng kanyang mga anak sa Pilipinas, ay unti-unti namang nagkaroon ng lamat ang kanyang relasyon sa kanyang kinakasama. Tulad ng ibang babaeng OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, ay hindi nito nagustuhan kung saan ginagastos o inilalagay ng kanyang live-in partner ang perang pinaghirapan niyang kitain.
Kaya hindi na nagulat ang mga tao nang sabihin nitong sila ay hiwalay na. Ang mga anak nila Leticia ay pinaalaga nito sa mga mapagkakatiwalaan niyang kapamilya. Nang wala na sa eksena ang ama ng mga bata ay mas nagpursige ito na mabigyan ang kanyang mga anak na magandang buhay. Noong 2007 ay masaya ang pamilyang Sarmiento nang malaman nilang ang mga amo nito ay gustong dalhin si Leticia sa Canada. Ang oportunidad na yon ay hindi nito tinanggihan. Sa totoo nga ay taos-puso ang pasalamat niya sa mga ito dahil ang pagpunta sa Canada ay nangangahulugan lamang na may posibilidad na permanente na siyang mamalagi doon sapagkat sa Canada na pala maninirahan ang kanyang mga amo. Ang kanyang mga employer ay kinuhanan siya ng visa at noong 2008 silang lahat ay nagtungo na sa Canada. Kumpara sa Hong Kong at Saudi ay mas nagustuhan ni Leticia ang bagong lugar dahil naisip nito na kung magtsatsaga siya ng ilang taon lamang ay pwede na siyang makakuha ng permanent residency na magiging daan para makuha niya ang kanyang mga anak sa Pilipinas. Dahil sa mindset na gusto niya maging second home na ang Canada, si Leticia ay intentional na inalam ang lahat ng pasikot-sikot sa Vancouver. Nakipagkilala din ito sa ibang tao na kabilang sa Filipino community sapagkat alam niyang kapag naging permanent resident na siya ay makakatulong ang kanyang pakikipagkaibigan upang makapag-adjust doon ng maayos. Ang mga kaanak nito sa Pilipinas ay masaya dahil kahit mabagal ang mga pangarap nito sa buhay ay naaabot naman yun ni Leticia. Pero noong 2010, ang mga tao ay naawa sa mga anak nito sapagkat at tatlong mga bata ay kinailangang tumigil sa pag-aaral dahil hindi na pala nagpapadala ang kanilang ina. Ang ilan ay sinabi na baka nakahanap na ito ng ibang lalaki, kaya inabandona nito ang kanyang mga anak. Ngunit ang hindi nila alam ay mabigat pala ang pinagdadaanan ni Leticia sa Canada. Sa loob ng ilang linggo, ang pamilyang Sarmiento ay walang clue kung ano ang nangyayari dito. Sapagkat kahit ilang text o chat o emails na kanilang ipinapadala dito ay hindi naman ito nagre-reply. Ang iba ay nagsabi na baka naman naging biktima na ito ng isang krimen. Ngunit isang tawag ang kanilang matatanggap na magpapabago ng lahat. Base sa report, ang pamilyang Sarmiento ay nahugutan ng tinik nang malaman nila na ito ay buhay pa. Ngunit ang tawag na kanilang natanggap ay mula mismo sa presinto. Ang tao sa kabilang linya ay nagpakilalang isang pulis. Ang mga ito ay nagulat at kinabahan pero sinabi ng pulis na dadalhin nila si Leticia sa isang shelter. Kahit gusto ng kausap nila sa kabilang linya na huwag sila mag-alala, ang pamilyang Sarmiento naman ay hindi maintindihan kung bakit si Leticia ay nasa shelter at hindi sa bahay ng kanyang mga amo. Hindi tuloy maiwasan ng iba na mag-isip na baka nilayasan nito ang kanyang mga employers. Pero mas nalito sila sapagkat sa pagkakaalam nila ay mga respetadong mga tao ang mag-asawa. Ang amo nitong lalaki na kinilalang si Franco Yu Kwan Or ay isang negosyante, habang ang asawa naman nito na si Oiling Nicole Wen ay isang respetadong real estate agent. Bagamat gusto nilang malaman ang lahat ng detalye sa nangyayari kay Leticia, ay naghintay na lamang sila na kontakin ito. At pagkalipas ng isang linggo, si Leticia ay kusangang tumawag sa kanila. Humingi ito ng paumanhin na natagalan ng kanyang pagtawag. Ibinahagi nito na naging abala siya sa mga nakaraang linggo sapagkat idinedemanda niya ang kanyang mga amo dahil sa ginawa ng mga ito. Ang sitwasyon ni Leticia ay nakatawag ng pansin ng mga Filipino sa Canada. Kaya kahit hindi pa nangyayari ang trial, ay todo suporta ang mga ito sa kanilang kababayan. Bukod sa mga miyembro ng Filipino community sa Vancouver, ang organisasyon na Migrante BC ang walang sawang sumuporta kay Leticia. Nang mangyari ang trial noong 2013, sa korte ay nabunyag na kaya pala niya idinamanda ang kanyang mga amo ay dahil sa kalupitan ng mga ito sa kanya. Ngunit tulad ng inaasahan, ang kampo ni Naor ay confident na sinabi sa loob ng korte na walang katotohanan ang mga sinabi ni Leticia. Sa totoo nga, ayon sa mga ito ay itinuring na nilang kapamilya ang Filipina. Kung ano man ang kanilang mga kinakain ay yun rin di umano ang kinakain ni Leticia. Ang mag-asawa ay sinabi rin na kaya lamang ito nagdedemanda ay dahil sa matindi nitong kagustuhan na manatili sa Canada. Para sa kanila ay gagawin nito ang lahat makuha lamang ang gusto nito kahit ang ibig sabihin pa noon ay masira ang reputasyon nila. Bukod sa pagtatangka ng abogado ng mag-asawa na ipinta na desperado si Leticia para makakuha ng permanent residency,
Kinewestiyon din nila na kung hindi nga maayos ang kanilang trato dito, bakit ni minsan ay hindi nito binanggit sa kanyang mga kaibigan ang di umanong pananakit nilang mag-asawa. Para sa kanilang kampo, ang hindi nito pagsasabi sa ibang tao na siya ay inaabuso ay nangangahulugan lamang na wala naman talagang katotohanan ang mga pinagsasasabi nito. Sa harap ng judge at jury ay ipinakita ng lalaking nasasakdal ang buwanan nilang pasahod dito. Ibinahagi rin nila ang ilang mga larawan na nagpapakita na lagi nilang kasama si Leticia sa kanilang mga getaway at pagbabakasyon. Ang mag-asawa ay tinangkari na magpaawa sa pagsasabi na simula nang sila ay dinamanda ng dati nilang yaya ay napilitan silang iwan ang kanilang mga trabaho sa dami ng natatanggap nilang death threats. Ilang beses sila di umanong nagpalipat-lipat at noong 2013, sa desperado nilang pagtatangka na makatakas sa mata ng ilang mga reporters ay nakiusap sila sa ina ni Wen na peterahin sa basement ng tahanan nito. Ang jury ay nakita at nabasa rin ang ilang pahina ng phone records na nagsasabi na kung naabuso nga si Leticia ay bakit nito nagawang makatawag sa Pilipinas na mahigit 70 beses sa loob ng halos 2 taon nitong paninilbihan. Nakiusap ang dalawa sa jurors na sana ay huwag pangunahan ng mga ito ng emosyon. Sa halip ay timbangan nila ang kaso at magdepende sa mga ebidensya. Immigration Minister to look closely in this case. The only thing we are guilty is being too soft-hearted. Sa loob ng korte ay sinabi nila na sa tindi ng iskandalong kinakaharap nila, ang mga kliyente ng realtor na si Wen ay kinancel ang kanilang mga listings. Ms. Nguyen is a licensed realtor. When she had signs on listings, people would vandalize the signs. Ang rason ng mga ito ay di umano'y ayaw nilang makipagtransaksyon sa walang pusong tulad ni Wen. Ang asawa naman nito na si Orr ay nalugi din ang negosyo. Kaya nang mangyari ang trial ay kinumpirma nito na siya ay isa na ngayong security guard. Sinabi rin ni Orr na pati ang kanilang mga anak ay naaapektuhan na sa nangyayari. My elder daughter told me from school that her friend asked why your parent on the newspaper, and I explained to them like, yeah, we have a war with Leticia. Ang mga kaklase ng mga ito ay di umanong kinakantsawan at binubuli ang magkakapatid. Sa loob ng korte ay nakiusap sila kay Leticia na tigilan na nito ang pag-iimbento ng mga kwento dahil wala naman silang ginawang masama. Ngunit ang pagpapaawang niya ni Orr ay sinigurado ng prosecutor na hindi gagana. Ang jury ay nalaman mismo mula kay Leticia kung papaano ito nakatanggap ng pang-aabuso mula sa kanyang mga amo. Ibinahagi nito na naging maayos na employers nga ang mag-asawa nang sila ay nasa Hong Kong pa. Kaya nang alukin siya ng mga ito kung gusto niya maging yaya ng mga bata pag permanente na ang mga itong lumipat sa Canada ay hindi na siya tumanggi. Ang mga batang inaalagaan niya ay sobrang nagalak sa kanyang desisyon. Sa kanilang kasunduan na nakapaloob sa isang kontrata, ang orihinal niyang sahod na 500 Hong Kong dollars ay magiging 700 Canadian dollars sa isang buwan. Ipagpapatuloy niya ang parehong kalidad ng pag-aalaga sa mga bata at sa kasulatan ay nakalagay din na kailangan niya ring maglinis ng bahay. Nasa kontrata din na may tsansa na tumaas ang kanyang sahod pag sila ay nasa Canada na. Ipinangako ni na mag-asawa na tutulungan siya ng mga ito na makakuha ng permanent residency. Ang magandang oportunidad na yan ay hindi pinalampas na Leticia dahil ang focus niya ay ang kanyang long-term goal na madala ang kanyang mga anak sa Canada upang magkaroon ng mga ito ng mas magandang kinabukasan. Sinabi ni Leticia na sobrang tuwa niya nang mag-land ang eroplano sa Canada. Kung ang ilan ay kinakabahan dahil sa bagong kapaligiran at kultura, para sa Filipina ay mas excited siya. Sa loob ng ilang buwan ay naging maayos ang kanyang panilbihan sa mga ito. Ngunit nag-iba ang lahat ng ang negosyo ng kanyang among lalaki ay na-bankrupt. Sinabi ni Leticia na kasabay ng pagdami ng stress na mag-asawa ay ang paghaba din ng oras ng kanyang pagtatrabaho. Sa harap ng jury ay ibinahagi nito na nagtrabaho siya sa loob ng 16 na oras sa isang araw, 7 beses sa isang linggo. Sa madaling salita, siya ay walang rest day o day off. Kung sakaling magreklamo ay katakot-takot na mura ang natatanggap niya hindi lamang mula sa kanyang among babae pero minsan ay nagsasabay pa ang mag-asawa.
Bukod sa mura, masasakit na salita ay naging normal na lamang sa mga ito ang sabihan siyang estupidang Filipina. Mangiyak-ngiyak nitong sinabi na sa loob ng halos 1 taon pagkatapos niyang makarating sa Canada ay ilang beses nang isinubsob ng kanyang among babae ang kanyang muka dahil sa hindi lamang nito nagustuhan ang kalidad ng kanyang paglilinis at ginagawang pag-aalaga sa mga bata. Nang mapatalsik mag-asawa sa kanilang apartment, ang mga ito ay lumipat pala sa bahay ng nanay ni Wen at isinama ng mga ito sa Leticia na nooy maituturing na palang isang illegal alien dahil expired na ang visa nitong hawak. Ang kawalan nito ng tamang dokumento ang mas lalong nagpalala ng pang-aabuso na mag-asawa. Sa takot ng mga ito na madiskubre ng ibang tao ang immigration status ni Leticia, sinabi ng Pinay nandoon na siya parang naging vampira. Bukod sa pinagbawalan siya ng mga itong makalabas, ay kahit dumungaw o sumilip sa bintana ay mahigpit na ipinagbabawal ni Naor. Kung dati ay may kalayaan siyang makatawag sa kanyang pamilya sa Pilipinas, ay naging 1 beses na lamang yun sa loob ng halos 1 taon. Kaya emosyonal nitong sinabi na sa kawalan ng komunikasyon niya sa kanyang pamilya ay ni muka ng sarili niyang anak ay hindi na niya makilala. Kahit ang mga kaibigan niyang nakilala sa Canada ay hindi niya rin pwedeng makita. Pati ang pagpunta sa simbahan ay ipinagbawal din ng mag-asawa. Pero nang isinailalim sa cross-examination ng mga nasasakdal, sinabi ni Orr na puro mga kasinungalingan ang sinasabi ni Leticia. Ayon dito ay walang nangyaring pirmahan. Ni wala nga sila di umunong inihandang kontrata dahil ang nasa usapan nila bago sila umalis sa Hong Kong ay mananatili lamang si Leticia sa Canada ng 2 o 3 buwan dahil tourist visa lamang ang hawak nito. Ang babaeng amo ng Pinay ay sinabi rin na si Leticia mismo ang nakiusap at nagmakaawa sa kanila na payagan nitong manatili sa Canada dahil gusto nitong maghanap ng trabaho. Pumayag naman sila kahit expired na ang visa nito dahil alam nila na desperado itong makapagtrabaho para masuportahan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Pero di umunoy bumalik at nakiusap si Leticia sa kanila nang wala itong makuhang employer. She said she doesn't want to go. Like, it's hard for her to go back to Hong Kong to find an employer. Pinabulaanan ni Leticia ang mga impormasyon na yan. Sinabi nito na papaano siya makakaalis patungo sa ibang lugar o labas ng Canada kung hawak ng mag-asawa ang kanyang passport. Sa korte ay nalaman ng publiko na kaya lamang ito nasaklolohan ay nang pisikal siyang sakta ng kanyang amo. Sa desperado niyang makahingi ng tulong, ay ginawa ni Leticia ang lahat para makuha ang telepono at tumawag sa 911. Employer this morning and she forced me and then she wanted me to go out. Are you in any danger now? No, I'm just nervous and I'm shaking. Sobrang trabaho ang oras, lahat dinanas niya. Lalong-lalo na nung nasubukan niyang nagtatrabaho habang karga-karga niyang bata. Simula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 at halos wala siyang kain, walang tulog. Mabilis na rumisponde ang mga pulis at doon nabunyag ang ginawang pagmamaltrato sa kanya. Pagkatapos ng ilang buwang trial noong 2013, ang Filipino community ay nagbunyi dahil pumanig ang judge kay Leticia. It's hard experience for me because I've been so long to stay here and I didn't see all my family for 7 years and I feel great now because I know I have freedom here in this country. Si Orr ay hinatulang guilty at ito ay pinarusahang makulong sa loob ng 18 buwan, habang ang asawa naman nito na si Wen ay naabsuelto dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang trial na yan ay tumatak sa kasaysayan ng Canada sapagkat si Orr ang kauna-unahang tao na makukulong simula na magkaroon ng batas patungkol sa human trafficking sa kanilang bansa. Pagkatapos nila makakuha ng guilty verdict, nakumpirma din na bago pa man magsimula ang trial, si Leticia pala ay matagal nang nakakuha ng permanent residency. Kaya legal na ang immigration status nito. Pagkalipas ng ilang taon ay masaya din ang mga kaibigan nito para sa kanya dahil nagawa nitong makuha ang 2 niyang mga anak mula sa Pilipinas. Si Leticia ay walang mapagsidla ng kasiyahan dahil natupad na rin ang kanyang mga pangarap na makasama ang 2 sa 3 niyang mga anak.
Tinulungan rin siya ng ilang mga abogado na maidemanda ang dati niya mga amo sa pamamagitan ng pag-file ng civil case. Ang kanilang kampo ay nanalo at ilang milyon din ang ginawad sa kanya dahil sa sahod na hindi niya nakuha. Gamit ang perang yun, silang mag-iina ay nakakuha ng dissenting apartment. Ang dalawa niyang mga anak ay bumalik rin sa pagkakolehiyo upang makakuha ang mga ito ng maayos na trabaho. Si Leticia ay nagawa ring makahanap ng pag-ibig sa Canada. Noong 2018, ang ginang ay naiulat na umuwi ng Pilipinas pero hindi para magbakasyon ngunit para magpaalam sa kanyang mga kaanak ng habang buhay. Ilang taon pala pagkatapos bumaba ang hatol sa kaso niya laban sa dati niyang mga amo ay nakitaan ito ng bukol sa ulo. Nang lumabas ang resulta ng scan, malungkot na pinaalam ng doktor na bilang na lamang ang mga buwan na makakasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay dahil ang bukol ay isang tumor. Noong 2018, ito ay inilipat sa isang hospice at sa kanyang kama doon habang napapaligiran ng kanyang mga anak, mga kaibigan at kinakasamang Canadian ay mabayapa itong namaalam. Sa edad na 45, si Leticia ay pumanaw na. Pero kahit ito ay wala na, habang buhay naman natatatak ang kanyang pangalan bilang isang simbolo ng isang babae na naging matatag kahit siya ay inaabuso na. Sana ay maging ehemplo at mag-encourage sa iyo ang nangyari kay Leticia na huwag magtiis kung ikaw ay nakakaranas ng pang-aabuso. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.